Kasi mga healthy, may panibagong tips na naman para sa inyo. Tara na, talakayan natin. Intro muna tayo. Okay, bago ang lahat, papakilala muna sa inyo. Ako nga pala si Joshua, 21 years old. Nakatira sa Malangka, Basod, Labo, Camarines Norte. May tips ako para sa inyo. Kontra ubo at sipon. Alam natin madalas tayong kapitan ng ganitong sakit kapag tag-ulan at malamig ang panahon. Ito mga gamot na ito ay makita lang natin sa ating kusina katulad ng sibuyas. At ito, panoorin ang video hanggang dulo para malaman natin kung paano ito makapagpagaling ng sakit na ubo at sipon. Dapat yung ipapakita ko sa video natin ay tandaan po natin para din sa atin ito. Wala na pong mawawala kung susubukan natin, di ba? Okay. Number 1. Ito yun. Ang kalamansi iya, isang mabisang, sangkap para saya, pagtunaw na nagremakapit, na plema na may, kasamang ubo at sipon. At ito ang proseso. May antibacterial properties at mataas sa vitamin C. Ang kalamansi nagpapalakas ng kakayahan ng katawan na labanan at ibang uri ng infeksyon. Yun. Nilalabanan pala ng kalamansi ang mga iba't ibang uri ng infeksyon. Paano inumin? Ito yun. Maglagay ng 2 kutsara ng katas ng kalamansi sa isang baso na may tubig. Maglagay ng 2 kutsara ng katas ng kalamansi sa isang baso ng mainit na tubig. Inumin ito hindi bababa sa 3 beses kada araw para maibsan ang pangati ng lalamunan at pagdami ng plema. Maliban sa plema, malaki din may tutulong ng kalamansi sa ubo at sipon ng tao. Hindi ko akalain na may kagamutan pala itong kalamansi na ito. Sana po, alamin pa natin ang mga pangontra sa ubo at sipon. Ito yung papakita ko po sa inyo. Pangalawa, luya. Ang luya ay isang natural na pantanggal ng bara sa ilong. Kaya ito ay mabisang gamot sa ubo. Ang luya ay may antibacterial at expectorant properties na nakakatulong para maibsan ang pagbabara sa lalamunan at sa dibdib na makakatulong sa paghinga ng maluwag. Yon. Paano inumin? Magdagdag ng 1 kutsara sa sariwang luya na hiniwa sa 1 tasa ng kumukulong tubig. Hayaan ito sa loob ng ilang minuto at lagyan ng unting asukal. Inumin ito bilang salabat. Ilang ulit sa maghapon. Pwedeng umaga, tapos hapon, umaga tapon, 3 beses ng araw. Pwede po yun. Pangatlo, sibuyas. Para sa sipon at ubo din po ito na may plema. Ang sibuyas ay isang mabisang antibiotic, anti-inflammatory at expectorant na makakatulong guminhawa ang lalamunan at maalis ang anumang plema at ubo. Yun. Ang sibuyas ay makakatulong din magpalakas ng immune system at mapabilis ang paggaling ng mga karamdaman. Paano inumin? Hugasan ng mabuti at tadtadin ng pinong isang maliit na sibuyas, ihalo sa 2 kutsara na asukal at itabi sa loob ng kalahating oras. Ang pinaghalong mga sangkap ay magbubuo ng likido. Kumuha ng 1 kutsara nito at inumin bawat 2 o 3 oras para mabilis ang paggaling. Luyang dilaw. Gamot din po ito sa ubo at sipon. Luyang dilaw. Ang luyang dilaw ay may malakas na antiseptic properties na may kakayahang magpabawas ng plema sa pamamagitan pagpatay ng bakterya ng dahilan ng sobrang pagdami ng plema. Yun. Nagpapalakas din ng immune system, kaya ito ay isa sa pinakamabisang halamang gamot sa ubo at sipon.
Paano inumin? Magdagdag ng isang katsaritang luwing dilaw, isang baso ng mainit na gatas. Uminom nito isang beses kada umaga at isa naman bago matulog sa gabi. Kumain ng kalahating kutsaritang turmeric at uminom ng isang baso ng tubig 2 o 3 beses kada araw. Okay, for the last one. Pinya. Ang pinya ay mayaman sa enzyme na tinatawag na bromelian. Ang bromelian ay may katlangi anti-inflammatory at anti-mucolytic. Ibig sabihin, nagtutanaw ito ng mucus o plema at tinatanggal ito sa ating katawan. Yan. Ang pag-inom ng pineapple juice ay nakakapagpabawas ng plema sa lalamunan at binabawasan ang pag-ubo. Samantala, posible ang ibang tao ay may allergy sa bromelian, kaya bantayan muna ang reaksyon ng katawan bago uminom nito ng maramihan. Laging tandaan na ang malusog na pangangatawan ay ang unang sandata laban sa mga karamdaman gaya ng ubo at sipon at marami pang iba. Kaya mahalagang maging malusog ang pangangatawan upang makaiwas sa mga karamdaman. Kumain ng tamang diet at mamuhay ng healthy lifestyle. Yan. Okay. Yun lang po sa ngayon, mga ka-healthy. Sana po ay natandaan natin ang sinare kong gamot sa inyo na matatagpuan lang sa ating kusina. Sa susunod po nating vlog, ay ipapakita ko po sa inyo yung mga halamang gamot para sa may sakit na high blood. Okay. Shoutout po kay Christopher Pabilio. Say pare, kamusta ka dyan? Kay parang Christian Albalati, Mark Angelo, kay Ma'am Michelle Udi dyan sa EMG at sa inyo lahat dyan, kamusta kayo dyan? At kay Jude Soreda, sa brother ko dyan, salute sa brother. And kay Sis, di pala Sis, kay Sis Maria Ruiz. Siya yung naging katrabaho ko saan? 7-Eleven. Ngayon po, hindi ko na alam kung nasan siya. Single po yun, kasi nag-aano sa kanya. Maria Ruiz ang pangalan niya sa Facebook. At kung bago ka lang po sa aking channel, huwag kalimutan at pindutin ang subscribe button and pindutin ang notification bell and select all. At huwag din pong kalimutan mag-like and share sa ating video para lagi po kayo updated sa healthy tips na sinishare ko sa inyo. Mga ka-healthy, abangan po ninyo ang susunod kong mga tips para sa inyo. Bye-bye po.